Voice and over voice. Para akong isang aparisyon kung tingnan ng mommy ni Blake na si Mina at ng nakababatang kapatid nito na si Bianca. Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po talaga boyfriend ng anak ninyo. Totoo po ang sinasabi niya. Muntik na niya ako mabangga sa daan kanina at dahil wala na po akong mapupuntahan kaya humingi po ako ng tulong sa kanya na kung pwede makituloy muna ako sa inyo kahit isang araw lang. Ang mga gamit ko po kasi nasa penthouse ng ex-boyfriend ko. Nahihiyang sabi ko. Hindi ko talaga gawain ang magsinungaling at parang nakonsensya naman ako sa ginawa ko sa mokong na iyon. Saka ko nalang iisipin kung saan ako titira. Ang mahalaga ay may matuluyan lang ako sa ngayong araw. So, hindi talaga kayo galing sa costume party ni Kuya? Naninigurong tanong ni Bianca. Kanina lang ikinatok ito ng mommy niya sa kwarto para pahiramin ako ng damit. Ay, 17 pa lang ang batang ito pero bakit magkasing katawan na kami? Hindi. Maagap na sagot ko. Ay, sayang naman. Akala ko pa naman ay lalagay na sa tahimik ang pasaway kong anak. Litanya na Mrs. Scott. Bakas ang matinding panghihinayang sa mukha niya. Pasensya na po kayo, ma'am. Bukas na bukas din po aalis na ako. Ayoko naman po samantalahin ang kabutihan ninyo. Wala lang po akong choice kaya naglakas loob na akong humingi ng tulong sa anak nyo. Yuko ulo na sabi ko. Ang kahihiyan ko ay umabot na sa sukdulan. Huwag mo isipin iyon. Sige, maligo ka na muna para makapagpalit ka na ng damit. Utos nito sa akin. Sige po. Kiming sagot ko. Alanganing lumakad ako papunta sa CR ng guest room kung saan ako dinala ng mag-ina para sa aking tutulugan ngayong gabi. Namangha ako sa laki ng silid para akong nasa isang 5-star hotel. Napakalaki ng CR at may jacuzzi pa sa loob. Hindi mo may pagkakailang mayaman talaga ang mga nakatira dito. Parang pamilyar nga sa akin ng apelyidong Scott. Narinig ko na siya sa kung saan hindi ko lang matandaan. Ang gaan ng pakiramdam ko nang matapos akong makapagligo. Palabas na ako ng CR at nang sa pagbukas ko ng pinto ay magulat ako nang biglang tumili si Bianca. Muntik na ako mapalundag sa takot. Oh my gosh, mommy! Look! At Ate Angeline! Sobra ang shock sa mukha niya at hindi ko may paliwanag ang reaksyon niya. Napabaling naman ang tingin sa akin si Mrs. Scott at katulad ni Bianca, sobrang nabigla din ito nang makita ko. Bakit? May dumi pa po ba ako sa mukha? Takang tanong ko sa mga ito dahil halos mapanganga sila sa pagkakatitig sa akin. Ate, ang ganda mo? Mulalas ni Bianca. Oo nga, ang ganda-ganda mo. Sang-ayon naman ni Mrs. Scott. Napangiti ako sa tinuran ng mga ito. Maganda naman po talaga ako. Ang anak nyo lang naman pong impacto, nagsasabing pangit ako eh. Oops! Napatutok ako sa sarili kong bibig nang mapagtanto ko kung paano ko tinawag si Blake sa harapan ng mommy niya. Ay, sorry po. Paumanhin ko rito na bahagya pang yumuko. Hiyang-hiya naman ako sa naging kagaspangan ng bibig ko. Ewan ko ba, hindi naman ako ganito magsalita at lumaki ako sa isang mabuti at konserbatibong pamilya. Pero kapag si Blake ang kaharap ko ay kung bakit ba parang nag-iibang tao ako. May sumasabi sa akin na kung ano. Ay naku ate, okay lang. Impacto naman talaga ang kuya ko eh. Napaawang ang bibig ko sa sinabi ni Bianca. So hindi lang pala ako ang asar sa lalaking iyon. Kahit ang sarili niyang kapatid ay impacto din ang tingin sa kanya. Hindi ka pwedeng humarap sa anak ko na ganyan ang itsura mo. Ang buong akala niya ay pangit kang talaga. Nag-aalalang sabi ng Mrs. Scott sa akin at sinipat pa ng husto mukha ko na para bang naghahanap ng maipipintas dito. Correct, mommy. Sobrang babaero nitong si kuya. Kapag nakita niya si Ate Angeline tiyak, tutulo ang laway niya. Eksaheradang sabi ni Bianca. Kumindat pa ito sa akin sabay hagik-hik. Ano kaya kung turuan natin ng leksyon ng pasaway mong kapatid? Napaisip na tanong ni Mrs. Scott. Talaga, mommy? Mukhang okay ang sinabi mo ah. At ano naman kaya gagawin natin para maturuan ng leksyon si kuya? Nagpalipat-lipat lang ang tingin ko sa dalawa. May naisip na akong idea. Yun ay kung papayag si Angeline na tulungan tayo. Ang sabi nito, parang iisang tao na tumingin sa akin na mag-ina. Napaatras naman ako. Yung mga tingin kasi nila ay parang may masamang binabalak na gawin sa akin. Ako? Gulat na napaturo pa ako sa aking sarili. Oo, ikaw. Maagap na sagot ni Mrs. Scott. Umupo muna tayo at may maganda akong plano.
Utos na Mrs. Scott na nagpatiuna ng lumakad papunta sa kama at sumunod naman kami ni Bianca dito. Halos may buga ni Blake ang tubig sa kanyang bibig nang makita ako. Eksakto namang umiinom ito ng tubig nang pumasok ako sa dining area kung saan maghahaponan ang pamilya Scott. Nakaupo na siya at si Mr. Scott. Nakahanda na ang masaganang pagkain sa lamesa. Ako, si Bianca at Mrs. Scott ay sabay-sabay na bumaba papuntang dining area matapos ang aming seryosong pag-uusap. Naligo ka na ba ng lagay na yan? Grabe, mukhang mas lalo pang lumalang itsura mo. Mabilis nitong pinahid ang baba na nabasa ng tubig nang masamid siya. Ay, napakayabang talaga. Angeline, anak, umupo ka na sa tabi ni Blake. Utos na Mrs. Scott sa akin. Opo, Mommy. Ang sagot ko naman at mabilis akong tumalima. Lumakad ako palapit sa direksyon ng takang-takang si Blake at naupo sa katabi nitong upuan. Mommy? At bakit Mommy ang tawag mo sa Mommy ko? Madilim ang mukha at kunot noong tanong nito sa akin. Gusto kong matawa sa reaksyon niya pero pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ko alam kung paano i-describe pero sobrang weird ang itsura niya na para bang may malaking question mark sa ulo. Ano ka ba kuya? Siyempre, girlfriend mo sa ate Angeline. Sooner or later, magpapakasal na kayo. Kaya mabuti pa, ngayon pa lang masanay na si ate na tinatawag si mommy na mommy. Hindi ba? Pagpapaliwanag nito sa kapatid, siya na ang sumagot sa tanong na para sa akin. Hindi ka nakakatuwa. Ang sabi ni Blake at pinandilatan pa nito ng mga mata si Bianca. Parang gusto pa nga niya itong kutusan pero pinipigilan lang ang sarili dahil kaharap nila ang mga magulang at nasa harapan sila ng grasya. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ko girlfriend ng babaeng yan? Ako naman. Tingnan niyo ang itsura niyan. Mas maganda pa nga sa kanya ang kasambahin natin eh. Inis na sabi nito na napapakamot pa ng ulo kahit hindi naman makate. Blake, hindi na magandang biro iyan. Saway na Mr. Scott sa anak. Bakit? Mukha po ba ako nagbibiro? Seryoso ako, Dad. Hindi ko girlfriend ang babaeng iyan at lalong wala akong balak na pakasalan siya. Kahit patayin niyo pa po ako, hindi ko pakakasalan yan. Hindi pa ako nababaliw para gawin iyon. Inis na sabi nito. Yung itsura niya na alam mong gusto nang sumabog sa galit pero pinipigilan lang. Namumula na nga ang mukha nito na para bang umakyat na ang lahat ng dugo sa ulo niya. Tumingin ako kay Mrs. Scott at tumingin din ito sa akin nang makahulugan sabay tango na para bang sinasabing gawin ko na ang napagkasunduan namin. Mommy, Daddy, bakit nagkaganyan ang anak ninyo? Isang araw lang sinabi niya sa akin na handa niya akong pakasalan. Kahit sa simbahan tapos ngayon na tinatanggi niya girlfriend niya ako. How dare you? Tell me, nabugok ba ang ulo mo kanina? Kaya bigla mo na lang nakalimutan lahat ng mga magagandang araw na pinagsamahan natin? Talagang itinodo ko na ang acting. Umiyak na ako ng bongga para mas convincing. Anak, tingnan mo. Pinaiyak mo na tuloy. Sabi ni Mrs. Scott na may himig pangungonsen siya. Pinalaki ka namin ng maayos at hindi ganyan ang pagtrato sa babae. Girlfriend mo sa Angeline kaya dapat pakisamahan mo siya ng maganda. Pangaral ni Mr. Scott sa anak. Hindi ko akalain na susuportahan ako nito kaya naman na-touch ako ng sobra. Bumuntong hininga muna ng malalim si Blake at pagkatapos ay pilit nang umiti sa akin. Okay, tumigil ka na sa pag-atungal na parang kinakatay na baka dyan. Girlfriend na kita kong girlfriend. Para sa ikakasaya ninyong lahat. Ngayon, pwede na po ba tayong kumain bago pa ako tuluyang mawala ng gana? Halatang piko na ito at nagpipigil lang sa sarili. Okay, Bianca, please lead the prayer. Utos ni Mrs. Scott. Okay po. Maagap na sagot naman ni Bianca. Lord, thank you po sa masaganang pagkain na pagsasaluhan namin ngayong gabi. Thank you din po at sa wakas ay may serious girlfriend ang kuya ko. Sana ay maging sila na ni Ate Angeline forever and ever. Amen. Yung pagdadasal niyang pikit ang mga mata at napakaseryoso ang nagpaisip sa akin na baka nga totohanin ni Lord ang panalangin nito. Kaya naman napapilig ako sa aking ulo. Hindi ko may imagine ang sarili ko na maging asawa ang mayabang na iyon. No way. Over my dad and sexy body. Nakita ko kung paanong samaan ni Blake ng tingin ng kanyang kapatid at nang mapansin kong lilipat ang tingin nito sa akin ay yumuko na agad ako at inumpisahan ko ng kumain. Ayoko salubungin ang tingin niya dahil siguradong galit na galit ito at baka mabugahan pa ako ng apoy.
Wala akong choice. Kailangan ko ng matitirahan kaya naman sumang-ayon ako sa kondisyon ni Mrs. Scott na pangatawanan ang pagiging girlfriend ng anak nitong si Blake. Pansamantala lang naman ang gagawin ko hanggat hindi pa ako nakakaisip ng magandang plano sa buhay ko. Ano naman yung isa? 2 o 3 araw sa pagtsatsaga sa mukha ng hambog na lalaking ito sa tabi ko. Habang nakahiga ako sa aking malambot na kama, sa kabila ng mga kamalasang nangyari sa akin sa araw na ito, pakiramdam ko ay swerte pa rin ako. Mukhang mababait naman ang pamilyang Scott at safe ako kung dito ako mananatili hanggang sa makahanap ako ng ibang matutuluyan. Sa mga oras na ito, kumusta kaya si Damien? Alam kong hindi maganda ang ginawa ko pero para sa ikabubuti naman niya iyon. Sana lang maging maligaya siya at hindi masayang ang ginawa kong pagsasakripisyo. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Blake's Personover Voice. Simula nang tumira ang impakta na iyon sa pamamahay namin, nawala na ako ng ganang mabuhay. Joke. Napasama pa ang pagtulong ko sa pangit na iyon. Ang akala kong isang araw lang na pagtira niya sa amin ay umabot na ngayon ng 1 linggo at talaga namang tuwang-tuwa si mommy at daddy sa kanya. Pati na rin ang kapatid kong si Bianca ay close na close sa Angeline na iyon. Kahit ilang beses kong itanggi na girlfriend ko siya, which is hindi naman talaga mangyayaring patulan ko ang babaeng iyon kahit na magunaw pa ang mundo. O kaya maubos na ang lahat ng mga babae sa mundong ibabaw. At siya na lang ang maiwan ay hindi ko talaga siya papatulan. Hindi ko alam kung malas ba o swerte na nandito siya sa amin. Aminin ko nagkaroon ng buhay ang pamamahay namin ng dahil sa kanya. Masyadong maalalahanin itong sa Angeline at madali niyang nakukuha ang loob na lahat ng tao sa amin. Pati mga maids, guards at helpers namin ay ka-vibes niyang lahat. 5:00 ng hapon, nakaramdam ako ng matinding init kaya lumabas ako sa aking kwarto bitbit ang aking tuwalya. Gusto ko mag-swimming at meron kami malaking swimming pool dito sa mansyon, kaya naman doon ako dumiretso. Nag-inat-inat pa muna ako. Wala pa akong balak na lumangoy dahil nag-enjoy pa ako sa aking stretching habang nakatayo sa gilid ng pool. Blake, my love, nagmerienda ka na ba? Anak ng pating... Laking gulat ko na bigla na lang sumulpot sa akin tagiliran sa Angeline. Kaya imbes na hindi pa ako maliligo ay napalundag ako nang wala sa oras sa swimming pool. Ikaw nga, huwag kang nagugulat. Atakin ako sa puso sa takot ko sa iyo eh. Singhal ko rito nang makaahon ako sa tubig. Hala, ano bang ginawa ko? Tinatanong ko lang naman kung nagmerienda ka na. Bigla ka na lang lumundag dyan. Natatawang sabi nito na umupo sa gilid ng pool at pinagmamasdan akong palutang-lutang. Yun na nga eh. Wala ka pang ginagawin, natatakot na ako. Paano pa kaya kung may gawin ka na? Singhal ko rito habang pinupunasan ng aking kamay ang mata kong hilam na sa tubig. Sus, huwag kang mag-alala. Wala akong balak nagapangin ka. Hindi kita type, no? Paismid na sabi nito at iwinagayway pa mga kamay na para bang ipinapahiwatig na walang kwenta ang mga pinagsasasabi ko. Napabuga ako sa hangin sa iginawi niya. Wow ha, choosy ka pa nalagay na yan? For your information, napakarami nagagandahang babae ang naghahabol sa akin at dumi ka lang sa kuko nila kung ikukumpara kita sa mga yun. Huwag kang mag-feeling maganda dyan. Pambubisit ko dito. Ay, ewan ko ba kung bakit asar na asar ako sa itsura niya. Pangit na nga, bakit palalo pang pinapangit ang kanyang sarili? Wow ka din, kala mo naman ang perfect mo. Hindi ka naman macho. Ni wala kang ang abs. Nakangising dumila pa ito sa akin. Wala pala ha. Oh, ayan, magluway ka. Tinanggal ko ang suot kong t-shirt na nabasa na at tumambad sa kanya ang hubad kong katawan. Kitang-kita ko kung paanong napalunok ito ng sarili niyang laway habang pinapasadahan ng tingin ang kabuuan ko. Ito ang katawan na pinagnanasahan ng mga kababaihan. Ituring mo ng swerte ang sarili mo at nasilayan mo ang katawang ito ng malapitan. Dahil sa totoo lang, ipinapakita ko lang ito sa mga karapat-dapat na babae. Taas noo at may pagmamalaking sabi ko. Ang pangit naman ang katawan mo. Hindi ko pagnanasahan yan. Ano kung marami kang pandesal dyan? Hindi pa rin kita type. Anito, napapahalukip pa, sabay ismid sa akin. Napipiko na ako sa babaeng ito. Kung makaasta, akala mo kagandahan. Hindi na nga maganda, ang taas pa ng standard. Lumangoy ako papalapit dito sabay hila ko sa paan nito. Hindi ko tinigilan hanggang sa hindi siya nahuhulog sa pool. Hindi niya inaasahan ang ginawa ko kaya naman hindi niya nagawa pang makaiwas. Ano ka ba?
Pinagbabayo nito ang dibdib ko sa sobrang inis. Napahilamos pa sa mukha niya at pasinghap-singhap na kumuha ng hangin para makahinga ng maayos. Hindi ko naman pinansin ang ginawa niya. Agad kong hinapit ito sa kanyang bewang at hinatak papalapit sa akin. Hanggang sa 5 pulgada na lang ang layo namin sa isa't isa. Ngayon mo sabing hindi mo ko type at wala kang pagnanasa sa akin. Nagahamong sabi ko. Sobrang lapit na namin sa isa't isa at dinig na dinig ko ang malakas na tibok ng puso nito habang pakurap-kurap ang mga mata na nakatitig sa akin. Alam ko kung anong best asset ko. Bukod sa ubod ng gwapo ko mukha at perpektong katawan na parabang hinulma sa Greek god na si Adonis. Ang higit na nakakaakit sa mga kababaihan ay ang natural gray eyes ko na nakaka-hypnotismo kapag ako'y nakatitig na. Walang ni isa mang babae ang tumanggi sa karisma at kaperpektuhan ko. I'm Blake Scott, and I am the epitome of perfection. Natigilan din ako nang magpanagpo ang mga mata namin. Parang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. May kung anong kakaibang bagay akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Pinagmasdan kong mabuti ang mukha niya. Blake! Marahan akong itinulak nito nang bahagya akong ilapit ang mukha ko sa mukha nito. Ay, grabe. Bakit ba habang patagal ng patagal, lalo kang pumapangit? Dapat siguro sumasama ka minsan kay mommy kapag bumisita siya sa beauty consultant niya. Ang sakit mo sa matang titigan. Napapailing at sobrang disappointed na sabi ko. Hindi ko na talaga mapigilan ang mamilipit sa kakatawa. Ang buong akala naman kasi niya ay hahalikan ko siya. Gusto ba niya bumalik na ng sikmura ako kapag ginawa ko iyon? Ang sama mo talaga. Salbahe. Asar na sabi nito sabay-sabay ng tubig sa mukha ko. Hindi ko naiwasan iyon kaya naman nasalong lahat ng mukha ko. Hindi naman ako makapapayag na maagrabyado kaya naman, ganun pala ha? Gumanda ako sa ginawa nito. Hindi ko siya tinantanan. Sinabuyan ko rin ng tubig ang mukha niya nang walang tigil. Kung pwede nga lang, lunudin ko na gagawin ko talaga. Joke lang naman yun, syempre. Tama na. Nahihirapan na akong huminga. Nahihilim na mga mata ko. Uisit kang impacto ka. Sigaw nito habang nagkakakawag. Ganun? Impacto pala ha? Mas lalo ko pang nalakasan ang pagsaboy ng tubig. Tuwan-tuwa talaga ako habang nakikita siyang parang aso na kumakawag. Isusumbong kita kay mommy. Mangiyak-ngiyak na umahon nito at pinagbantaan pa akong talaga. Parang bata, sumbongera. Sinundan ko lang siya ng tingin at napatta ko nang makita ang kabuuan nito. Dahil basa ang damit niya ay naaninag ko na ang kabuuan nito dahil sa bumakat na ang katawan nito sa suot na puting blouse at pink na pajama. Ngayon ko lang napagtanto na maganda pala ang hubog ng katawan nito. Napakaliit ng bawang at katamtaman ng hugis ng kanyang dibdib. Hindi ko masasabing maliit, hindi ko rin masasabing malaki. Sakto lang at perfect na para sa akin. May itinatago rin palang ganda itong pangit. Pangit lang ang mukha pero may dating ang katawan. Pwede na. Kailangan lang pagdating sa mukha pipikit ka na lang o kaya itakpan na lang ng kumot para hindi ka mawala ng gana. Natatuwang napapailing ako sa kalokohang naiisip ko. Nang mabaling muli ang tingin ko rito ay naalarma ako. Hoy, Angeline! Tuwalya ko yan! Balik mo yan! Napasigaw ako na makita kong kinuha nito ang dala kong tuwalya na ipinatong ko sa beach chair. Madigas ka dyan! Bahala ko sa buhay mo! Kiyabang! Ang sabi nito na agad na itinapis sa kanyang katawan ang aking tuwalya at nagtatakbong lumayo. Ang kulit din na impaktang yun. Napapakamot na lang ako sa sarili kong ulo. Wala akong choice kung hindi ang lumakad ng basa papasok ng mansyon. And as I expected, nasarmunan ako ni mommy nang makita niya akong basang-basa na lumalakad papasok sa loob ng aming bahay. Tumahimik na lang ako at hindi na nangatwira na umakyat patungo sa kwarto ko para magbihis. Habang may 4 na mga mates na may dalang basahang tuyo na nakasunod sa akin para punasan ang mga tubig na naiiwan ko sa paglalakad. Ang galing din kasi na impacto ngayon eh. Pero natutuwa na rin ako dahil may bago ako na-discover sa kanya. Sexy naman pala. Pwede ng pagtsagaan. Napapahimas ako sa akin baba at nai-imagine kung ano itsura niya kapag naka-two-piece swimsuit. Okay na sana imagination ko kaya lang nang umabot na sa bandang ulo ay tumigil na ako. Nag-umpisa kasi ako sa paa pataas hanggang sa leeg. Tama na yun para hindi naman ako mawala ng gana.
Ginawa kong ibagsak ang aking buong katawan sa malambot kong kama at padapang nahiga. Iniisip ko kung sino naman ang aking i-date ngayong araw. Madalas model, artista at beauty queen ang kadate ko. Try ko kayang makapag-date sa babaeng wrestler ngayon para maiba naman. Agad kong kinuha ang aking cellphone na nakapatong sa side table ng aking kama. Meron kayong wrestler dito sa mga contacts ko? Sa dami kasing babaeng nahuhumaling sa akin at nagme-message sa mga social media accounts ko, hindi ko na rin matandaan kung sino-sino sa mga iyon ang na-date ko na at naikama. Ang hirap talaga maging gwapo. Ay, makatulog na nga lang muna. Huwag ko lang sanang mapanaginipan si Angeline at baka bangungutin ako. Bigla ako napaupo. Huwag na nga lang ako matulog. May hirap na, baka magkatotoong mapanaginipan ko pa siya. Kinuha ko ang susi ng kotse ko na nakapatong sa lamesa, katabi ng aking cellphone at tuluyan ng tumayo. Naisipan kong tumambay na lang muna sa restaurant ng pinsan kong si Maxine. Siguradong pagkakaguluhan na naman ako ng magagandang kulahiyala doon. Napangiti ako at napasipol pa sa excitement. Angeline's person over voice. Nakakainis talaga impacto na yun. Kala naman niyo magugustuhan ko siya. Mukha niya. Granted na gwapo siya pero naman, wala siya sa kalingkingan ng Damien ko, no? Napakalakas din ang self-confidence ng kumag na yun. At pinagmukha pa talaga niya akong tanga kanina sa pool. Ang lakas talaga ng kaba ko. Mukha akala ko ihahalikan niya akong talaga. Kamukat-mukat mo sabihin ba naman sa akin na, bakit ba patagal na patagal mas lalo kong pumapangit? Na-curious tuloy akong tingnan ang sarili ko sa salamin. Kaya dali-dali ako lumapit sa body size mirror at sinipat ang mukha ko dito. Shucks, tama nga siya. Bakit sumobra naman yata ang kapangitan ko ngayong araw? Bianca, pinagtripan na naman siguro ng batang yun ang mukha ko. Kaya naman, hindi ko napigilan nang hatakin ako ng aking mga paa palabas ng aking silid. Makailang beses akong kumatok sa kwarto ni Bianca, which is sa katapat na pinto lang naman ng aking kwarto pero nangawit na mga kamay ko sa kakakatok ay hindi pa rin ako pinagbubuksan nito. Ay, saan naman kayo nagpunta ang batang iyon? Bumaba ako ng hagdan para magtungo sa sala ngunit wala naman siya doon kaya dumiretso ako ng kitchen at saka nakita ko siyang kumakain ng Bake Mac at garlic bread. May isang pitsil pa ng orange juice sa tabi nito na nakapwesto sa lamesa. Nakaramdam tuloy akong bigla ng gutom. Bianca! Malakas na tawag ko na ikinangat naman ang mukha nito. Oh, ate girl, come on, join me. Tuwang sabi nito nang makita ko at itinuro pa ang katapat niyang upuan. Agad naman akong pumwesto ng upo doon. Look at my face. Itinuro ko ang sarili kong mukha dito. Tumingin naman siya sa akin. Nice. Ang sabi sabay ngisi. Anong nice? Sumobra naman ata ang paglagay mo ng tagyawat sa mukha ko. The last time I check, 6 lang siya pero bakit ngayon 8 na? Reklamo ko. Oh, what a girl? Hat na ko pa talagang bilangin. Natatawang sabi niya. Wow ka din. Mukhang napapansin na ng kuya mo habang tumatagal daw papangit ako ng papangit. Ang sabi ko naman habang ngumunguya ng garlic bread. Taningnan ako nito nang may pagdududa. Bakit ate? Naku-conscious ka na ba sa mga tingin ni kuya? May himig panunodyo ang tono ng boss nitong tanong sa akin. Of course not. Maring tanggi ko. Sinabayan pa ng sunod-sunod na pag-iling. And why are you complaining? Napaka-perfect nga ng pagkakagawa ko dun sa mga prosthetic mo eh. Ay, kung pwede ko nga lang gawing subject, yung makeover ko sa'yo, sa vlog ko, sigurado mag-viral yan. Yung before and after from beauty to ugly duckling. Aniya, nakatingala pa ito na para bang nag-i-imagine kung paano niya gagawin ang video. Isang sikat na vlogger si Bianca at ang talagang forte niya ay ang paggawa ng mga prosthetics at iyon ang ipinopost niya sa kanyang vlogs. Different concepts with different captions and to my surprise, nang i-check ko ang account nito, meron na siyang almost 5 million subscribers and still counting. Maraming humahanga sa galing niya at kung gaano siya ka-artistic at higit sa lahat, maganda si Bianca, kaya naman marami siyang followers. Ah, ewan, basta tanggalin mo tong itinanim mong tagyawat sa tungkay ng ilong ko. Nakakaduling eh. Utos ko dito. Hindi naman kasi ako komportable. Mayat mayang nagdidikit ang mga mata ko kapag napapansin nila ang gamugong tagyawat sa gitna ng ilong ko. Okay, no problem. Kumain ka kaya muna. I'll do it later. Masyado kang high blood?
Sabi nito na para bang baliwala lang at hindi big deal ang mga reklamo ko. Sununod ko na lang ang sinabi nito. Ipinagpatuloy ko ang aking pagkain at naglagay ako ng Big Mac sa maliit na plato. Talagang nag-crave din ako sa mga pagkain sa lamesa. Halos malaglag ang pangako habang nakaupo sa sala ng pagbaling ng mga mata ko sa hagdan ay makita kong pabababuhat doon si Blake. Ikinurap-kurap ko pa ang aking mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lang ako. Napakagwapo kasi nito sa suot na uniforme ng isang piloto. Bagay na bagay sa kanya ang damit na para bang inimbento talaga ang kasuotang iyon para lang sa kanya. Bumalik ako sa wisyo nang maramdaman ko ang pagsiko ni Bianca sa aking tagiliran. Huy! Na-freeze ka na dyan. Ang gwapo ng kuya ko, no? May himig panunod yung sabi nito. Gwapo nga, ang yabang naman. Bulong ko sa akin sarili. Mamaya niyan kapag sinabihan ko siya ng gwapo lumaki pa ang ulo. Kaya naman sinarili ko na lang. Hindi niya maririnig sa bibig ko mga salitang iyon. Over my dead and sexy body. Anong ganap? Bakit naka-costume ng pilot yung kuya mo? Saan costume party yan pupunta? Curious na tanong ko. It's not a costume. My kuya has a bachelor's degree in aircraft operation. In short, professional pilot talaga ang kuya ko. May sakit kasi yung assistant pilot na Mr. Valia kaya siya na muna ang ini-assign ni Dad to take his place. Paliwanag nito. Ang pamilya Scott ay may-ari ng sikat na airline sa buong Asia na Scott International Airlines. Isa lang ito sa napakarami nilang negosyo here and abroad. Kaya naman itong si Blake ay tamad magtrabaho at walang ginawa kung hindi ang magbuhay prinsipe. Sa yaman ba naman ng kanilang pamilya na hindi na niya talaga kailangan paguri ng sarili sa paghahanap buhay. He can get whatever he wants in an instant with just a snap of his fingers. Bakit ganyan ka makatingin? Nainlove ka na sa akin, no? Aminin mo na kasi gupong-gupo ka sa akin at pinagnanasahan mong katawan lupa ko. Ang sabi nito nang makababa at makalapit sa direksyon namin. Kung todo pa ang ngisi na proud sa kanyang sarili. Para tuloy siyang half tao, half aso sa paningin ko. Wow, ang lakas ng tama ng lalaking ito. Noong nagpasabog ng kayabangan ay sinalun lahat. Hindi man lang nagtira para sa iba. Masyadong gahaman. Ang dami namang sasaluhin, bakit yun pa? Pinagnanasahan ng katawan lupa? Kung ibaon kaya kita sa lupa dyan. Kahit ikaw na lang ang huli lalaki sa mundo, hindi pa rin kita magugustuhan, no? Sabi ko sabay ismid ko rito. Talaga lang ha? 4 days ako mawawala. Mamimiss mo rin ako. Mark my words, Miss Pangit. Baka naman madepress ka sa sobrang pagkamiss mo sa akin at hindi ka na kumain. Take good care of yourself. Baka pagbalik ko, mas lalo pang lumalay ang kapangitan mo. Alam kong wala ng remedyo dyan. Kahit na sikat na plastic surgeon nga susukuan ka. Pangasar nito sa akin. Kuya, bakit ka ba masyadong harsh kay Ate Angeline? Let me remind you, girlfriend mo siya. Sabat ni Bianca. Sige nga baby girl, ipagtanggol mo ako sa mahangin mong kapatid. Sa bawat salita kasi nito ay napapakapit talaga ako ng todo dahil baka tangayin ako sa sobrang hangin niya at lakas ng kumpiyansa sa sarili. Ikampihan mo yun? Inis na sabi nito. I'm out of here. Walang lingon-liko dito lumakad, hatak-hatak ang kanyang maleta at lumabas ng mansyon, kasunod ang bodyguard/driver nitong si Kuya Hector. Tingnan mo nga naman, isang araw pa lang siyang nawawala pero parang miss na miss ko na siya. Hindi kumpleto ang araw ko nang hindi ko siya inaasar at hindi niya rin ako naaasar. Sa totoo lang, hindi naman ako napipikon kapag sinasabihan niya akong pangit dahil hindi naman totoo iyon. Ang natutuwa ako ay kung paano siya napipikon kapag mas lalo ko pang pinagmumukhang pangit ang sarili ko sa harapan niya. Mabaling-baling ako sa aking higaan. Ay, bakit ko ba namimiss ang kayabangan na impacto na iyon? At kung paano niya purihin ang sarili niya? Pagbaling ko sa side table ng aking kama, nabungaran ng mga mata ko ang isang box ng smartphone. Bakit hindi ko ito napansin kanina na pumasok ko sa kwarto? Agad kong kinuha ang box ngunit pag-angat ko nito ay nakita ko ang neon green na sticky note sa ilalim noon. Agad kong kinuha ang makulay na papel at nang buksan ko iyon ay may note na nakalagay dito kaya naman siya kong binasa. Pangit, sa'yo na ang cellphone na yan. Alam kong mumurahin lang iyan. Sunodya ko talagang bigyan ka ng mumurahin cellphone. Huwag ka mag-alala. Magbumukhang mamahalin din iyan kapag ang gwapo kong mukha ang ginawa mong wallpaper. Alam ko namang mahihiya ka mag-request ng picture sa akin kaya naman ginawa na kita ng pabor.
Pinicturan ko ng sarili ko gamit ang cellphone na iyan at huwag ka na rin mag-abala dahil sinet ko na rin siya as wallpaper. Pagpasensyahan mo na lang. Yan ang pinakapangit kong kuha. Wala kasi akong gana mag-post. Kaya kung namimiss mo ko, buksan mo lang yan para masilayan mo ang ubod ng gwapo kong mukha. Blake. Wow, grabe. Hindi ko kinaya. Nag-level up ang lalo ang kahambugan ng moko. Hindi ko mapigilan ang mamilipit sa kakatawa. Pauso din ang isang yun eh. Magmukha daw mamahalin ang mumurahin na cellphone kapag picture niya ang ginawa kong wallpaper. Ang cute talaga ng mga banat na lalaking yun. Sarap lang bigwasan ang mukha. O ano, nagustuhan mo ba dito? Tanong sa akin ni Mrs. Scott. Kami ngayon ay nasa isang high-end store. Napasama ito at ang anak na si Bianca sa akin para mag-shopping. Opo naman. Ang ganda-ganda dito. Alanganing sagot ko. Ate, maghanap ka na ng gusto mo kahit ano. Si Mommy nang bahala. Masiglang sabi ni Bianca habang pumipili ng mga damit. Hay naku Bianca, nakakahiya naman. Sabi ko, hindi ko expect na ililibre ako ni Mrs. Scott ng pang-shopping. Sumama lang naman ako sa kanila dahil nakakainip na rin na maghapon ka lang sa loob ng bahay.